Hello po sa mga mahal kong listeners. Magandang araw po sa inyong lahat. Nandito na naman po ulit kami, ang Johnny Tandem. Hi po sa inyo. At ako na naman po ulit ang inyong tagapagsalaysay, si Miss Winnie, at ito ang ating kwento. Ano bang kasalanan ko sa inyo, Ma? Bakit kailangan niyo akong siraan kay Jeremy? Bakit? Hindi ba totoo? Inuubos mo ang lahat ng pinaghihirapan ng anak ko. Alam niyo pong hindi totoo yan. Hindi totoo? Bakit simula nang makasama ka niya, hindi na siya nakakapag-abot sa akin ng pera? Ma, normal lang naman po siguro na magbago ng mga obligasyon niya. Mag-asawa na po kami. Mag-asawa? Ako ang mama niya. Bago ka dumating sa buhay niya, ako muna ang naging priority niya. Pambihira naman po kayo, Ma. Lahat na lang ng desisyon namin ni Jeremy pinakikialaman niyo. Alam mo, kung ganyan ka kaselan at mareklamo, iwan mo na lang ang anak ko. Mabubuhay naman siya kahit wala ka eh. Yun naman pala eh. Sana kayong dalawa na lang po ang nagpakasal. Aba, ang lakas din naman ng loob mong sumagot ha? Makati talaga ang dila mo. Umangat bigla ang kamay ni Mama Consuelo at malakas na dumapo sa pisngi ko. Napahawak ako sa mukha ko habang hindi makapaniwala sa ginawa niya. Pero imbis na maawa, lalo pa siyang nagalit. Akala mo kung sino kang maganda? Hindi ko naman po kayo gustong sagot-sagutin eh. Pero sinagot mo na ako. Porke asawa ka ng anak ko, akala mo pwede mo nang gawin ang lahat ng gusto mo? Ma, paano ko po kayo hindi sasagutin kung ano-ano ang sinasabi niyo tungkol sa akin? Para bang napakasama kong asawa. Kung hindi kita pagsasabihan, mapagtatanto mo ba ang mga ginagawa mo ha? Tignan mo nga ang buhay niya ngayon. Dati marunong siyang magbigay sa pamilya niya. Ngayon, simula nang makasama ka, hindi na niya ako maalala. Hindi naman po siguro sa ganon. Ang dami mong dahilan. Hindi po totoo yan, Ma. May sarili pong pamilya si Jeremy na kailangan niyang asikasuhin. Pamilya? Ako ba? Hindi niya pamilya, ha? Hindi naman po yun ang sinabi ko eh. Nagpapaliwanag lang po ako. Dahil puro naman po mali ang mga akusasyon niyo eh. Palibhasa, magaling kang magpanggap. Kapag napagsasabihan ka, talagang gusto mong ikaw ang laging tama. Danica! Napalingon ako nang marinig ang boses ni Jeremy. Nasa may pintuan siya at halatang galit. Jeremy, magpapaliwanag lang ako. Ako pa nga ang sinaktan ng mama eh. Kahit na. Bakit kailangan mong sigawan si Mama? Hindi ko naman siya sinigawan. Sinubukan ko lang na ipagtanggol ang sarili ko. Mama ko siya, Danica. Wala kang karapatan na pagsalitaan siya ng ganyan. So anong gusto mong gawin ko? Hayaan ko na lang siyang insultuhin ako? Sana marunong ka pa rin rumispeto. Jeremy, ilang buwan na akong nagtitiis. Kung ano-anong sinasabi ni Mama sa'yo tungkol sa akin para lang magalit ka. Tapos ngayon ako pa rin ang masama. Kasi may mga bagay siyang nalaman na hindi naman niya basta-basta sasabihin kung walang dahilan. Ah, talaga? Kaya naniniwala ka na kagad sa kanya? Anak, hindi ko naman gustong mag-away kayo eh. Pero ilang beses ko nang sinabi sa'yo na mag-ingat ka sa asawa mo. Ma, tama na po. Oh, at bakit? Natatakot kang marinig ni Jeremy ang totoo? Ano bang sinasabi niyo, Ma? Wala anak. Ayoko lang na isang araw, ikaw pang magsisi dahil pinili mo siyang pakinggan kesa sa sarili mong ina. Jeremy, huwag kang maniwala sa kanya. Ginagawa niya lang na pag-awayin tayo eh. Pag-awayin? Anak, narinig mo bang sinabi niya ha? Ako pa ngayon ang nanggugulo sa pagsasama niyo ha? Bakit mo inaakusahan si Mama, Danica? Dahil totoo naman, ilang beses na niyang ginagawa ito eh. Ginagatungan ka lang niya para mas lalo kang magalit sa akin. Bakit mo itinatanggi? Tignan mo nga ang bata oh. Anak ko ba yan? Sabay kaming napatingin sa kuna kung saan mahimbing na natutulog ang bagong silang naming anak. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na anak natin ang batang yan? Bakit kailangan mo pang pagdudahan ako? Ano, dahil sa chismis ng mama mo na nanlalaki ako? Alam mong kasinungalingan lang yun. Malinis ang konsensya ko, Danica. Huwag ka nang magkunwari pa. Hindi mo ba nakikita kung ano nangyayari sa pamilya natin? Dahil sa mga pagkakamali mo, pati kami ni Mama nagtatalo na. Ano bang kinalaman ng anak natin dito? Hindi ko alam, Danica. Simula nang dumating ang batang yan, lalo lang naging malinaw sa akin ang lahat. Ni hindi ko siya magawang angkinin eh.
Napatingin ako kay Jeremy. Mas masakit yun kesa sa sampal ni Mama Consuelo. Sarili niyang anak ang pinag-uusapan namin. Pero dahil sa mga sinabi ng mama niya, unti-unti na rin siyang naniniwala. Sa halip na magkaayos kami, lalo lang kaming pinag-aaway ni Mama Consuelo. Pero para po mas maintindihan niyo ang buong kwento namin, magpapakilala po muna ako sa inyo. Mapagpalang araw, Miss Winnie. Ako po si Danica, 30 years old. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari 4 na taon na ang nakalilipas. Noong 26 years old pa lang ako. Naaalala ko pa kung paano ako kinabahan noon habang naghihintay sa pantalan sa Maynila. Inaabangan ko ang pagdating ng boyfriend kong si Jeremy. Seaman po si Jeremy at umuwi siya para ipakilala ko sa mama niyang si Consuelo. Kahit maraming tao, agad ko siyang nakilala. Pagkakita niya sa akin, masaya akong kumuhay at mahigpit siyang niyakap. Salamat naman at dumating ka na. Natutuwa rin ako at nagkita tayo. Sorry kung ikaw pang sumundo sa akin, ha? Ayos lang yon. Sabay naman tayong pupunta sa inyo, hindi ba? Oo. Sigurado akong naghahanda na sila mama ngayon sa bahay. Tinawagan mo ba sila para maghanda ng pagkain? Oo naman. Pero hindi ko sinabi na may kasama akong uuwi. So, sorpresahin ko sila. Ganun ba? Sana sinabi mo na lang kay mama mo kahit sa cellphone. Baka mabigla siya kapag binigla mo akong isinama. Ikaw naman, Danica, oh. Huwag kang mag-alala kay mama. Mabait yun at palangiti. Sigurado kung magkakasundo kayong dalawa. Hindi ko lang maiwasang kabahan eh. Kahit sino namang ina, siguro mabibigla kapag umuwi ang anak niyang galing sa trabaho tapos may kasamang babae. Alam naman niya na may girlfriend na ako eh. Hindi ko lang sinabi na isasama kita ngayon, okay? Sige na nga, may tiwala naman ako sa iyo eh. Oh, halika na. Umuwi na tayo para mapakilala na kita kay Mama Consuelo. Kabado man, sumama ako kay Jeremy sa bahay nila. Pagdating namin doon, sinalubong kami ng mga kapatid, tiyahin at iba pa nilang kamag-anak. Abala ang lahat sa paghahanda ng pagkain. Isa sa unang lumapit sa amin ay ang mama ni Jeremy na si Aling Consuelo. Jeremy, anak! Mabuti naman at nandito ka na. Kumusta? Aba, parang tumaba ka yata ah. Mukhang masarap ang buhay mo sa barko ah. Hindi naman po sa ganun, ma. Marami lang talagang pagkain dun kaya lagi kaming busog. Ay, ikaw talaga. Biglaan ka na lang kung umuwi. Tignan mo, nagkakagulo tuloy ang mga kapatid at pamangkin mo sa paghahanda. Jeremy? Ay, may kasama ka pala. Sino naman tong magandang babae na to? Siya po si Danica, ma. Yung matagal ko nang kinikwento sa inyo. Ah, ikaw pala si Danica. Ikaw ang girlfriend ni Jeremy? Opo. Hello po, Aling Consuelo. Kumusta po kayo? Pasensya na po kung bigla akong nakasama ah. Niyaya po kasi ako ni Jeremy eh. Hay nako iha, walang problema yon. Halika, pasok na kayong dalawa. Kumain muna kayo. Kanina pa nakahain niyang pagkain eh. Baka lumamig na. Marami pong salamat. O siya, sumunod na kayo. Yung mga gamit nyo, ibigay mo na lang sa kuya mo, Jeremy. Siya nang mag-aayos sa itaas. Sige po, ma. Halika na, Danica. Oh, teka. Bakit pinagpapawisan ka yata? Sorry, kinabahan lang talaga ako kanina eh. Akala ko magagalit ang mama mo kapag nalaman niyang kasama mo ko. Hindi naman pala. Oh, di ba? Sabi ko naman sa'yo eh. Mabait si mama. Oo nga. Halika na. Papakilala kita sa mga kapatid kong brusko. Oo, sige. Kahit papano gumaan ang pakiramdam ko noon, Miss Winnie. Maayos naman pala ang pagtanggap sa akin ni Mama Consuelo. Pero habang kumakain kami, ilang beses kong napansin na palihim siyang nakatingin sa akin. Siguro sinusuri lang niya kung anong klaseng tao ako. O Danica, kumain ka pa ha? Huwag kang mahiya. Sige po, maraming salamat po. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Mabait si mama at maasikaso. Aba, mabait naman talaga ako eh. Akala niyo siguro masungit ako, no? Ay, naku, hindi po. Wala naman po akong ganong iniisip. Ilang taon na ba kayong magkasintahan ni Jeremy, ha? 3 taon na po, ma. 3 taon na? Aba, ang tagal na rin pala, no? Kaya nga po ako umuwi ngayon, ma.
May gusto sana akong sabihin sa inyo eh. Oh, ano ba yon? Nagdesisyon na po kami ni Danica na magpakasal. Magpapakasal na kayo? Ang bilis naman! Matagal na po sana namin gustong gawin yun. Ang tagal ko na rin pinaghintay si Danica eh. Gusto ko na rin po magkaroon kami ng sarili naming pamilya, ma. Ikaw, Danica, sigurado ka ba na handa na kayong pumasok sa buhay mag-asawa? Opo. Kung ganon, wala naman akong dahilan para tumutol sa inyo. Kung mahal niyo ang isa't isa at sigurado na kayo, susuportahan ko kayo. Ibig sabihin, ma, pumapayag na kayo? Oo naman, hindi ka na rin naman bata, anak. Maraming salamat po, ma. O sige, maghanda na tayo para sa pamamanhikan. Para makilala ko na rin ng maayos ang pamilya ni Danica. Narinig mo yun, Danica? Opo, maraming salamat po, Aling Consuelo. Ay, nako, mama na lang. Kailangan mo nang masanay na tawagin akong mama. Sige po, Mama Consuelo. Ngumiti siya sa akin. Sa totoo lang, mas lalo akong natuwa noon. Maayos ang pagtanggap sa akin ni Mama Consuelo at wala akong nakitang dahilan para isipin na hindi niya ako gusto. Kalaunan, natuloy rin ang simpleng pamamanhikan, Miss Winnie. Doon unang nagkakilala ng maayos ang dalawang pamilya. Nagkita sina Mama Consuelo at ang tatay Nestor ko at agad silang nag-usap tungkol sa kasal. Oh, balae. Kailan ba natin pag-uusapan ang petsa ng kasal ng dalawan to? Hayaan muna natin silang pumili, balae. Sila naman ang ikakasal eh. Tutulungan na lang natin sila sa mga kailangan nila. Tama ka. Mas maganda kung maayos natin mapaghandaan ito. Paplanuhin po namin ng maayos, ma. Pero gusto rin namin kasama kayo ni Tatay Nestor sa pagpili ng petsa. Ay, kung ganun simulan na natin para alam na natin kung ano ang mga kakailanganin. Nagkasundo kaming lahat sa kung ano ang mga kailangan para sa kasal. Mula sa motif, venue, pagkain, hanggang sa mga kukuning ninong at ninang. Isa-isa naming pinag-usapan yon. At oo, Miss Winnie, isa akong June bride. Sobrang saya ko noon dahil sa wakas, matutupad na rin ang matagal naming pangarap ni Jeremy. Marami sa mga kaibigan ko ang natuwa nang malaman nilang ikakasal na kami. Pati na rin si tatay. Pag uwi namin pagkatapos ng pamamanhikan, hindi maitago ang saya niya. Sa wakas, anak! Ikakasal ka na! Opo, Itay. Masaya ako para sa'yo. Basta maging masaya kayo ni Jeremy at alagaan niyo ang isa't isa, ha? Opo, Itay. Pangako po yon. Ikakasal man ako, hindi ko pa rin po kayo pababayaan. Sinabi mo yan, ha? Opo naman po. Pero anak, kailangan mong maging handa sa buhay may asawa. Hindi magiging madali ang lahat sa'yo. Tatandaan ko po yan, Itay. Hindi lang naman pag-aasikaso sa asawa at pagkakaroon ng anak ang dapat mong isipin. Mag-iiba talaga ang buhay mo. May sarili ka ng pamilya at may biyanan ka rin kailangan na pakisamahan. Alam ko naman po yun, Itay. Hindi ko rin makakalimutan lahat ng itinuro niyo sa akin. Mabuti naman kung ganon. Ang gusto ko lang, kahit may sarili ka ng pamilya, huwag mong kalilimutan kung saan ka nanggaling, ha? Opo, Itay. Makalipas ang ilang araw, naging abala kami ni Jeremy sa paghahanda para sa kasal namin. Maaga naming inayos ang venue, mga damit, pagkain at pati na ang maliliit na detalye. Hindi nagtagal, dumating na rin ang araw na matagal na naming hinihintay. Pagkatapos ng seremonya, nagkaroon kami ng simpleng salo-salo sa isang hotel function room. Masaya ang lahat, Miss Winnie, lalo na si tatay na halos hindi maalis ang ngiti habang tinititigan kaming dalawa. Congratulations, anak! May asawa ka na talaga ngayon! Maraming salamat po, Itay. Hindi rin naman po namin magagawa ang lahat ng ito kung hindi dahil sa suporta niyo Obligasyon ko yan bilang tatay mo. Oh, ikaw Jeremy, ha? Ingatan mo ang anak ko. Kapag nalaman kong lagi mo siyang inaaway, babawiin ko talaga siya sa'yo. Huwag po kayo mag-alala, tay. Hindi ko po pababayaan si Danica. Gagawin ko po ang lahat para maging maayos ang buhay namin. Mabuti naman kung ganon. Balae. Siya nga pala. Sa bahay muna namin titira ang dalawang ito, ha? Wala naman akong problema doon, balae. Ang importante,
masaya sila. Alam mo naman, medyo matagal ko na rin hindi nakasama si Jeremy eh. Kahit may mga kapatid siya rito, gusto ko pa rin siyang makasama muna kahit ilang araw lang. Naiintindihan ko yun. Basta, pagkatapos nilang tumira sa inyo, dito naman sila sa amin, ha? Ay, oo naman balae. Total, bagong kasal pa lang naman sila eh. Mas maganda rin siguro na makasama muna nila ang dalawang pamilya bago sila tuluyang bumukod. Tama! Opo, Tay. Huwag kayong mag-alala. Pagkatapos naming manatili sa bahay ni Mama Consuelo, dito naman kami sa inyo para makapag-adjust muna kami bago kami tuluyang bumukod. Ikaw talaga, ang dami mong pinapangako kay tatay ha? Hindi lang naman yan basta pangako, no? Gagawin ko talaga. O sige, ikaw ang bahala. Pagkatapos ng selebrasyon, sumama kami ni Jeremy sa bahay ni Mama Consuelo. Mabait po si Mama Consuelo sa akin at wala akong dahilan para magreklamo. Pero habang tumatagal, napapansin kong parang hindi siya natutuwa kapag binibigyan ako ni Jeremy ng pera. Hindi naman ako nag-iipon ng pera para sa sarili ko lang. Gusto kong makapagsimula kami ni Jeremy ng sarili naming buhay. Pero hindi ko alam na iba pala ang tingin ni Mama Consuelo sa ginagawa ng anak niya. Hanggang isang araw, hindi sinasadyang narinig ko ang pag-uusap nila. Jeremy anak, bagong kasal pa lang kayo ni Danica. Bakit parang lagi mo na siyang binibigyan ng pera? Ma, asawa ko na po siya. Nangako ako na aalagaan ko siya. Kaya sa kanya ko na rin po ibibigay ang sweldo ko para siya ang mag-budget ng mga kailangan namin. Ang sinasabi ko lang, kakakasal niyo pa lang. Hindi mo pa naman siya lubos na kilala. 3 taon na po kami magkakilala bago kami magpakasal, Ma. Pero ibang mag-asawa sa magkasintahan. Ngayon mo pa talaga makikita kung paano siya humawak ng pera at kung paano niya asikasuhin ang pamilya niyo. Pinagkakatiwalaan ko po si Danica. Sige anak, hindi naman kita pinipilit na wag siyang pagkatiwalaan eh. Ayoko lang na dumating ang araw na magsisi ka dahil hindi kita pinaalalahanan. Hindi ko na hinintay na matapos ang kanilang usapan. Napagtanto kong kahit mabait si Mama Consuelo sa harapan ko, may mga katangian akong hindi niya gusto. Dahil may naipon akong pera mula sa ibinibigay ni Jeremy, maayos kong nababudget ang mga gastusin namin sa bahay. Hindi ko alam na habang iniisip kong nakakatulong ako sa bahay, iba na pala ang iniisip ni Mama Consuelo. Ang masama, hindi niya sinasabi sa akin. Sa halip, naghihintay siya ng pagkakataong makausap si Jeremy nang wala ako. Kinagabihan, narinig ko ang usapan nila. Oh, anak, kumusta na yung nilalakad mong negosyo? Okay naman, Ma. Siguro sa mga susunod na linggo, mapapaayos ko na yung pwesto. Gagawin ko na po yung talyer. Mabuti naman kung ganon. At least may sarili ka ng pagkakaabalahan. Oo nga po. Medyo busy lang talaga ngayon kasi ang dami kong inaasikaso eh. Siya nga pala, nasan po si Danica? Hindi niya na ako sinasalubong kapag umuwi ako galing sa mga lakad ko Ay nako, aasahan mo pa ba yung asawa mo? Kakauwi lang niya kanina galing sa shopping. Shopping? Oo, ang dami niyang dala. Kung makabili kung ano-ano, parang walang katapusan. Sigurado po ba kayo, Ma? Hindi naman po siguro. Kilala niyo naman si Danica eh. Matipid yun sa pera. Ay ewan ko anak, baka nagbago lang. Hindi ko naman masabihan ng maayos kasi baka sabihin naman niya nakikialam ako sa buhay niyo. Hindi naman po siguro ganun si Danica, Ma. Sana nga. Ayoko lang naman na dumating yung araw na ikaw pa ang mahirapan dahil sa kagagastos niya. Baka nagkamali lang po kayo. May pinaglalaanan kasi kami, Ma. Ewan ko rin. Baka ikaw lang ang nagsasabi niyan dahil asawa mo siya. Ano naman po ang ibig niyong sabihin? Ay wala anak. Sinasabi ko lang naman. Kung tutuusin, pera mo pa rin naman yun. Pinaghihirapan mo. Kaya dapat lang alam mo kung saan napupunta yon. Huwag na po kayo mag-alala. Kakausapin ko po si Danica. O sige, hindi naman ako nakikialam eh. Ayoko lang na magsisi ka sa huli. Huminga po ako ng malalim. Hinintay ko na lang na matapos ang usapan nila Miss Winnie. Maya-maya, narinig kong bumukas ang pinto. Jeremy? Oh, Danica!
Kanina ka pa ba dyan? Oo, pasensya ka na ha. Narinig ko yung usapan niyo ng mama mo eh. Okay lang. Total, narinig mo na rin naman. May itatanong sana ako sa'yo eh. Tungkol ba sa mga binili ko? Oo. Sabi ni Mama, ang dami mo raw binili. Jeremy, alam mo naman kung ano ang mga binibili ko. Kailangan natin ng plato, kutsara, baso, kawali, at iba pang gamit para sa paglipat natin. Hindi naman pwedeng pumunta tayo sa bago nating bahay na wala tayong gamit. Hindi ko naman sinasabing bawal kang bumili. Pero parang pinagdududahan mo ko eh. Hindi naman. Gusto ko lang malaman kung saan napupunta yung pera natin. Alam mo naman hindi ba? Binabudget ko ang lahat. Hindi ako basta bumibili ng mga gusto ko lang. Sinabi lang naman ni Mama na Yun na nga ang problema eh. Mabilis mong pinapakinggan yung sinasabi niya kahit hindi mo muna ako tinatanong. ayoko lang din naman magkaroon ng problema dito sa bahay, Danica. Ako rin naman eh. Kaya nga maingat ako sa mga ginagawa ko. Basta ayoko nang makarinig ng reklamo tungkol sa pera, ha? At ayoko rin na pinapagalitan mo ko dahil lang sa narinig mo yun sa kanya. Sige na. Tama na. Pagod ako at gusto ko na magpahingi. Pasensya ka na ah. Pakiramdam ko kasi kailangan kong ipagtanggol ang sarili ko eh. Tahimik lang kaming dalawa hanggang sa nakatulog na si Jeremy. Pero hindi ako mapakali. Paulit-ulit kong iniisip kung ano ba talaga ang ginagawa kong mali kay Mama Consuelo para ganun na lang ang tingin niya sa akin. Kung tutuusin, ako na nga halos ang gumagawa ng mga gawaing bahay eh. Maayos akong humahawak ng pera at hindi ako bumibili ng kung ano-ano lang. Pero kahit anong gawin ko, parang may mali pa rin sa paningin niya. Kaya isang araw, sinubukan ko siyang kausapin, Miss Winnie. Sinadya ko yun na kaming dalawa lang sa bahay. Ayoko kasing mauwi na naman sa away kapag narinig niya ang pag-uusap namin. Gusto ko lang naman na malaman kung ano ba talaga ang problema niya sa akin. Ma, pwede ko po ba kayong makausap? Oh, bakit? Tungkol saan? Tungkol po sana sa mga sinasabi niyo kay Jeremy na maling ginagawa ko. Oh, ano naman ang problema doon? May masama ba sa mga sinabi ko sa anak ko? Hindi naman po sa ganon. Pero madalas po kasi kaming hindi nagkakaintindihan ni Jeremy dahil naniniwala siya kagad sa mga sinasabi niyo. Oh, bakit ako ang sinisisi mo? Si Jeremy naman ang madalas magreklamo sa akin tungkol sa mga ginagawa mo. Sinasabi ko lang naman sa kanya ang totoo. Pero ma, hindi niyo naman po siya kinakausap ng maayos eh. Ginagatungan niyo po siya kapag galit siya sa akin. Ako na naman ngayon ang masama. Ma, hindi naman po sa ganon. Naku, kahit ano pa ang sabihin mo, ginagawa mo talaga mga bagay na hindi tama. Ang problema kasi, ayaw mong napagsasabihan ka. Concerned lang ako sa anak ko. Ayokong magsisi siya sa huli dahil sa mga desisyon niya. Naiintindihan ko naman po na concern kayo kay Jeremy. Pero sana po, huwag niyo nang dagdagan pa ang mga problema namin. Ako pa talaga ang nagpapalaki ng problema niyo, ha? Kung wala kang ginagawang mali, hindi sana nagrereklamo sa akin ang anak ko. Ma, hindi naman po lahat ng naririnig niyo kay Jeremy kailangan yung dagdagan at gatungan. Minsan po kasi, kailangan lang naman naming mag-asawa na kami mismo ang mag-usap na dalawa. Aba, gayon pati pakikialam ko sa anak ko, pinagbabawalan mo na, ganun ba? Hindi ko po kayo pinagbabawalan. Gusto ko lang po sana na huwag niyo nang gatungan pa kapag may tampuhan kami. Oy, Danica, huwag mo akong turuan ng kung paano ko kakausapin ang anak ko, ha? Mama niya ako, mas kilala ko siya kesa sa'yo. Opo ma, naiintindihan ko po. Mabuti kung ganon. Kasi kung wala akong sasabihin, baka kung ano-ano na lang ang gawin mo at maniwala naman kagad ang anak ko. Sige po ma, ayoko na rin pong makipagtalo pa. Huminga ako ng malalim, Miss Winnie. Ang hirap kausap ni Mama Consuelo eh. Kahit anong paliwanag ko, parang lagi niyang ibinabalik sa akin ang sisi. Sa uli, pinili ko na lang manahimik kesa lalo pang lumaki ang problema. Hindi na niya ako kinakausap pagkatapos noon. Hanggang gabi, tahimik lang siya sa loob ng bahay. At nang dumating si Jeremy, agad niya akong napansin na nasa labas. Oh, Danica, anong ginagawa mo rito sa labas? Nagpapahangin lang ako. Ikaw lang? Si Mama nasan? Nasa loob, baka nagpapahinga na sa kwarto niya.
Bakit yata parang tahimik ka? Ah, hindi. Akala mo lang yon. Halika na, maghahain na ako. May nailuto na akong pagkain. Yun, mabuti naman. May dala rin akong dessert para sa ating tatlo. Naku, mukhang masarap yan ah. Oo naman. Buti na lang talaga. Tuloy na yung opening ng talyer natin. Oo nga eh. Hindi ka na ba talaga babalik sa barko? Hindi na muna. May naipon naman tayo eh. Dito na lang muna ako sa Pinas. Magne-negosyo na lang muna tayo. Ayoko nang mag-renew ulit ng kontrata eh. Sige, ikaw ang bahala. Kung saan ka masaya at komportable, susuportahan naman kita. Salamat ha. Mas gusto ko na rin kasi na nandito lang ako sa tabi niyo ni Mama. Mas okay nga rin yun. Hindi ka na kailangan umalis ng matagal. Oo, kaya kailangan lang talaga nating ayusin at palaguin yung talyer. Kaya natin yan. Basta magtutulungan lang tayo. Magkasunod kaming pumasok ni Jeremy sa loob ng bahay. Pagdating namin sa kusina, nakita namin si Mama Consuelo na naguhugas ng kamay. Ako na po ang maghahain, Ma. Maupo na lang po kayo. Ah, mabuti naman at dumating ka na, Jeremy. Bakit ginabi ka yata ngayon? Ang dami ko po kasing biniling gamit para sa talyer, Ma. May mga kailangan pa tayong idagdag bago tayo tuluyang magbukas. Mabuti naman. At least may pinagkakaabalahan ka na rito. Hindi na kailangan pang bumalik sa barko. Opo, gusto ko na rin po talagang dumito na lang muna eh. Ah, tama yan, anak. Mas mabuti nang nandito ka sa bahay. At least, nakikita mo kung ano talaga ang nangyayari sa pamilya mo. Opo, Ma. Napatingin sa akin si Mama Consuelo, Miss Winnie. Saglit lang yon, pero ramdam kong may gusto na naman siyang sabihin. Pinili ko na lang na wag siyang patulan, Miss Winnie. Sige na, maupo na kayong dalawa. Ako nang bahala rito. Ay hindi po, Ma. Tutulungan ko na po kayo. O sige, ikaw na ang bahala dyan. Mas mabuti na rin para may natututunan ka. Wika niya kaya hindi na ako nagdalawang isip na kumuha ng mga plato at kutsara. Alam kong pinagmamasdan lang ako ni Mama Consuelo pero ayoko siyang bigyan ng pagkakataon na mapunan na naman ako sa harap ng asawa ko. Makalipas ang ilang linggo, parang nasanay na ako sa paulit-ulit na routine ni Mama Consuelo, Miss Winnie. Gigising siya ng maaga at makikipag-usap kay Jeremy. Nang araw na yon, narinig ko na naman ang pag-uusap nila. Ang dami kasing gastusin sa bahay, Ma. May mga kailangan pa tayong ipaayos bago tayo tuluyang tumira ron. Eh bakit hindi mo hingin sa asawa mo yung perang ibinigay mo sa kanya dati? Iniipon niya po kasi yun, Ma. Para naman sa amin yung pera na yun eh. Kailangan namin yun sa mga susunod na araw. Anong mga susunod na araw bang sinasabi mo? Eh panay naman ang alis niya sa bahay kapag wala ka. Gusto ko nga po sanang sabihin sa kanya na huwag munang dalasan ng pag-alis eh. Kaso baka masamain niya eh. Aba, bakit ka naman matatakot? Asawa mo siya. Kailangan mo siyang pagsabihan. Hindi pwedeng ikaw na lang lagi ang umiintindi, ano? Alam ko naman po, Ma eh. Naghahanap lang po ako ng tamang timing para kausapin siya. Ay nako, wag mo nang patagalin. Sabihin mo na yun kagad. Baka masanay siyang ginagawa ang lahat ng gusto niya dahil hinahayaan mo lang. Hayaan niyo po, Ma. Makikipag-usap po ako sa asawa ko. Abay dapat lang. Hindi biro ang magtrabaho at kumita ng pera ngayon, ha? Tapos yung perang pinaghihirapan mo, itatabi lang ng asawa mo nang hindi man lang kayo nag-uusap. Nasanay na kasi ko na sa tuwing sasahod po ako, binibigay ko na po sa kanya. Eh yan na nga kasi ang problema sa'yo, anak. Hindi mo dapat basta-basta ibinibigay sa kanya ang lahat. Pero pera naman po namin yun, Ma. Oo na, oo. Pera nyo ngang mag-asawa. Pero dapat alam mo kung saan napupunta yon. Nung kapanahunan namin hindi pwedeng basta na lang gumagawa ng desisyon ng asawa nang hindi muna nagsasabi sa mister niya. Huminga ako ng malalim pagkatapos marinig ang usapan ng asawa ko at ng biyenan ko. Hindi ko po maintindihan kung bakit biglang naging issue sa kanilang pag-alis ko, Miss Winnie. Dinadalaw ko lang naman po si Tatay Nestor at sinasabay ko na rin ang pagbabayad ng mga bills. Hindi ko naman ginagalaw o binabawasan ang ipon naming mag-asawa dahil kailangan namin yun sa nalalapit naming paglipat. Kaya nang umalis si Jeremy para pumasok sa talyer, umalis din ako at dumiretso sa bahay ni Tatay. Oh, anak! Naparito ka. Hindi pa naman ubos yung maintenance ko ah.
Itay, hindi naman po yun ang ipinunta ko rito eh. Ano naman kung ganon? Si Mama Consuelo po kasi, napapansin ko po na parang mainit ang dugo niya sa akin eh. Ha? Bakit mo naman nasabi yan? Madalas niya po kasing punahin ang ginagawa ko. Tapos, panay din ang sumbong niya kay Jeremy. Kapag naririnig naman po ng asawa ko yung mga reklamo niya at nagagalit, lalo pa niyang ginagatungan. Aba, hindi tama yun Hindi niya dapat pakialaman ng ganyan ang buhay niyong mag-asawa. Kaya nga po gustong-gusto ko nang makapaglipat kami ni Jeremy eh. Para kami-kami na lang at wala nang ibang nakikialam pa. Sabi ko naman sa'yo, hindi ba? Kapag may asawa ka na, kailangan mo rin matutong makisama sa biyanan mo. Mabait naman po si Mama Consuelo, Tay. Hindi ko lang maintindihan kung bakit biglang nagbago ang pakikitungo niya sa akin. Sa tingin mo, ano kaya ang dahilan? Hanggat maaari po, ayoko munang mag-isip ng kung ano-ano. Baka mainit lang talaga ang ulo niya. Ayoko rin naman po siyang patulan. Hayaan mo na anak. Baka nga may pinagdadaanan lang din ang biyanan mo Huwag mo munang dibdibin. Opo, Itay. Sinusubukan ko naman po Kaya lang minsan, nakakapagod din po yun kapag paulit-ulit Basta anak huwag mong hahayaang sirain ng mga salita niya ang pagsasama niyo ni Jeremy. Kayo ang mag-asawa. Kayo pa rin ang dapat mag-usap at magdesisyon para sa pamilya niyo. Tumango na lang ako sa payo ni Tatay, Miss Winnie. Hindi ko akalain na mas lalala pa pala ang sitwasyon sa bahay ni Mama Consuelo pag uwi ko. Pagdating ko, nadatnan ko siyang nakikipagkwentuhan sa ibang tao. Nang mapalapit na ako, narinig kong ako palang pinag-uusapan nila. Pero kahit narinig ko yun, hindi na lang ako nagsalita pa. Hinintay kong matapos ang usapan nila bago ko lumapit. Ma, pwede ko po ba kayong makausap? San ka na naman ba nagpunta Danica? Aba, parang lagi ka nalang wala rito sa bahay Ma, pumunta po ako sa bahay ni Tatay. Dinalaw ko lang po siya. Dinalaw? Aba Danica, parang araw-araw mo na yata siyang dinadalaw Nag-aalala lang po kasi ako kay Tatay May mga maintenance din po siyang kailangan inumin. Hindi ko naman po siya pwedeng pabayaan. Oo, naiintindihan ko naman. Pero bakit ka pa nag-asawa kung ganon? Parang mas inuuna mo pa ang tatay mo kaysa sa asawa mo. Ma, hindi ko naman po pinababayaan si Jeremy. Pareho lang po kaming busy ngayon dahil marami rin kaming inaayos sa bago naming bahay. Alam mo naman na hindi sanay sa hirap ang anak ko. Kaya sana Danica, huwag kang gumawa ng mga bagay na magiging dahilan para lumayo ang loob niya sa'yo. Hayaan niyo po, Ma. Hindi ko naman po pinababayaan si Jeremy Puro ka na lang ganyan. Hindi mo pinapabayaan. Kesyo aayusin mo. Pero sana ginagawa mo rin. Hindi yung puro salita ka lang. Pasensya na po, Ma. Kaya nga po pinaghahatian na namin ni Jeremy ang mga gawain Kung lahat po kasi iaasa ko sa kanya, mas mahihirapan kaming magsimula. At ano naman ang ibig mong sabihin doon? Ako po ang mag-aasikaso sa bahay na lilipatan namin. Siya naman po ang bahala sa trabaho niya sa talyer. Hindi na rin naman po kasi ganun kalaki ang kinikita niya kumpara nung nasa barko siya Tama ka naman, pero sana wag ka rin masyadong maluho. Hindi pinupulot ng anak ko ang pera para gastusin mo sa kung ano-anong bagay. Hindi naman po ako maluho, May. Mga kailangan lang po talaga sa bahay ang binibili ko. Siguraduhin mo lang Ay, ewan ko ba sa anak ko. Simula nang dumating ka sa buhay niya, parang mas madalas na kaming magipit. Dati nakapagbibigay pa siya sa akin Pasensya na po, Ma. Kailangan po kasi naming mag-ipon para sa bahay Oo na. Paulit-ulit ka naman palagi. Kayo naman ang importante ngayon, hindi ba? Hindi naman po sa ganun, Ma. Kailangan lang po talaga naming unahin ang mga gastusin namin. O sige, baka sabihin mo na naman pinakikialaman ko ang pera ng anak ko. Total, ikaw naman ang may hawak ng buhay niya Hindi ko naman po sinabi yun, Ma. Pasensya na po kayo. Ako na po ang maghahanda ng hapunan natin O sige, at least may gagawin ka naman dito sa bahay. Malungkot akong tumalikod. Hindi pa man ako nakapagpapahinga mula sa pagpunta ko kay Tatay, dumiretso na ako sa kusina para magluto. Inihanda ko ang mga kailangan para sa beef stew dahil paborito po yun ni Jeremy. Gusto ko sana pag uwi niya may masarap siyang kakainin.
Habang abala ako sa pagluluto, lumapit si Mama Consuelo at tinignan ang ginagawa ko. Aba, mukhang espesyal ang niluluto mo ah. Opo, beef stew po. Paborito kasi ni Jeremy to eh. Gusto ko pong may masarap siyang makain pag uwi niya. Aba dapat lang ano? Kawawa naman ang anak ko. Sa tatay mo nagagawa mong pumunta kagad. Pero sa anak ko, kailangan pa niyang maghintay na maalala mo. Eh hindi naman po yun ganon, Ma. Eh bakit? Hindi ba totoo yun? Hindi po. Kaya nga po ako nagluluto ngayon para sa kanya eh. Eh bakit beef stew? Paborito niya po kasi ito. Teka lang, hindi ba may liver spread ang beef stew? Eh hindi ko po nilagyan ng liver spread, Ma. Optional lang naman po yun eh. Flour lang po ang ginamit ko pampalapot. Alam ko naman pong allergic si Jeremy sa liver eh. Siguraduhin mo lang ah. Baka mamaya, dahil gusto mong magpakitang gilas sa pagluluto, eh mapahamak naman ang anak ko. Hindi ko po hayaang mangyari yon, Ma. Mabuti naman kung ganon. Kasi kung may mangyari sa anak ko, ikaw ang unang mananagot. Opo, Ma. Sana ganyan ka rin kaseryoso sa asawa mo. Hindi yung kapag may problema ang tatay mo, eh takbo ka kagad doon. Tapos ang anak ko bahala na. Ma, Sige na, patunayan mo na lang. Kasi bilang ina niya, nakikita ko kung talagang nagmamalasakit ka sa anak ko. opo, Ma. Gagawin ko po ang lahat para maging maayos ang pamilya namin. Ay, sana nga Danica. Kasi ayokong dumating ang araw na pagsisihan ng anak ko ang pag-aasawa niya. Tahimik na lang akong nagpatuloy sa pagluluto, Miss Winnie. Maya-maya, naging abala na ako sa paghahalo ng mga rekado. Mahina lang ang apoy habang pinapakuluan ko ang beef stew. Saglit akong umalis para mag-CR. Bahagya ko lang isinara ang pinto ng kusina, kaya tanaw ko pa rin ang ginagawa ni Mama Consuelo. Lumapit po siya sa niluluto ko. Hinalo-halo niya ito gamit ang sandok at tinikman. Maya-maya, nakita kong parang may dinagdag siyang ingredient. Hindi ko nga lang po makita ng malinaw kung ano yon. Napaisip ako na baka kulang lang sa alat o baka may idinagdag siyang arina para pampalapot. Pero hinayaan ko na lang po siya. Ayoko na rin po kasing mapagalitan ako ni Mama eh. Saktong pagdating ni Jeremy, naghahain na ako ng hapunan. Agad akong lumapit sa kanya at hinalikan siya sa pisngi. Mabuti naman at nandito ka na. Halika, may inihanda akong hapunan para sa atin. Uy, wow! Beef stew ah! Paborito ko to ah! Kaya nga yan ang niluto ko eh. Pambawi ko na rin sa mga pagkukulang ko sa'yo. Di mo naman kailangang gawin to eh. Alam ko naman na ikaw ang nag-aasikaso sa bahay na lilipatan natin. Eh kung tutuusin, dapat kasama rin ako sa pagpaplano. Kaso mas kailangan kong tutukan muna yung talyar natin eh. Sayang naman yung oras at pera natin kung hindi ko mapapatakbo ng maayos, di ba? Ayos lang yun. O halika na, kumain na tayo. Teka, baka naman may liver spread to ha? Jeremy, kabisado ko kung anong bawal sa'yo. Huwag kang mag-alala, wala akong nilagay na liver spread dyan. Ayos. Nasaan pala si Mama? Isabay na natin siya. Ah anak, nandito lang ako. Uy Ma, Huwag kang mag-alala, sasabay talaga ako sa inyo. Eh gustong gusto ko rin naman ng putahing baka eh. naku Ma, paano yan? Eh wala itong liver spread eh, baka hindi nyo magustuhan. Ay, iho, okay lang. Mag-a-adjust na lang ako. Masarap pa rin naman yan kahit walang liver spread ang beef stew eh. Sabagay, halina po kayo, kain na po tayo. Sabay-sabay kaming umupo sa hapagkainan. Masayang-masaya si Jeremy nang makita niya ang pagkain namin. Ilang minuto pa lang siyang kumakain nang bigla niyang ibinaba ang kutsara. Napahawak siya sa bibig niya at mabilis na napakamot sa braso. Teka, ano to? Oh, ano nangyari? Eh, may lasang liver spread eh. Ano? Ay nako, sinasabi ko na nga ba eh. Gusto mo yatang patayin ng anak ko eh. Jeremy, Ma, ano bang sinasabi niyo? Eh hindi ko naman po magagawa sa kanya yan. Maayos at maingat kong niluto yung beef stew. Wala po akong nilagay na liver spread dyan. Sasabihin mo pang wala. Eto nga oh, nangangati na ako eh. Oh, ayan! Pagsabihan mo ang asawa mo, Jeremy. Nako, kapag nagbukod na kayo at gumawa pa siya ng ganito, eh baka sa ospital ang bagsak mo lagi. Ma, alam ko pong allergic si Jeremy sa liver. Bakit ko naman po gagawin sa kanya yon? Bakit kay Mama ka nagpapaliwanag?
Ikaw ang nagluto, di ba? Malamang, alam mo kung ano mga nilagay mo dun. May galit ka ba sa akin, ha? Wala! Jeremy, wala akong galit sa'yo. Hindi ko alam kung paano nagkaroon ng liver spread dyan, ano? Ay nako anak, hindi na ako magtataka kung may galit talaga sa'yo ang asawa mo. Seaman ka dati pero pinili mong manatili rito sa Pilipinas at magnegosyo. Iniwan mo yung malaking kita mo sa barko para dito eh. Ma, saan nyo naman po nakukuha ang mga sinasabi nyo? Ay, tatanggi mo pa. Hindi ba halata naman na dismayado ka kapag konting pera lang ang nauuwi ng anak ko? Lalo na kapag gusto mong mag-shopping. Jeremy, huwag kang maniwala sa mama mo. Wala akong masamang balak sa'yo. Nagluto nga lang ako para sa ating lahat eh. Kung maayos mo sanang niluto yun, hindi ako ganito ngayon na nangangati. Hay nako, kasalanan mo rin to, Danica eh. Ikaw kasi Jeremy eh. Huwag mo masyadong tratuhin na parang prinsesa ang asawa mo. Hindi siya masasanay sa buhay na ganito. Tignan mo ngayon, pati sa pagluluto nagkakamali na. Napayuko ako sa sinabi ni Mama Consuelo, Miss Winnie. Hindi ko alam kung paano napunta ang liver spread sa beef stew. Sigurado naman akong maingat ko yung niluto. Pero habang iniisip ko yon, bigla kong naalala ang nakita ko kanina. Noong mag-CR ako, nakita ko si Mama Consuelo na lumapit sa niluluto ko. Hinalo niya yon at may kung anong dinagdag. Agad akong humarap sa kanya. Namumuo ang luha sa mga mata ko habang nakatingin sa kanya. Ma, bakit niyo sa akin binibintang ang kasalanan na hindi ko naman ginawa? Ano bang sinasabi mo ha? Kayo po ang nakita kong lumapit sa niluluto ko kanina eh. At ako pa talaga ang pagbibintangan mo ha? Habang nag-CR po ako kanina, nakita ko kayong hinahalo niyo yung beef stew. May idinagdag po kayo. Hindi ko lang nakita ng malinaw kung ano yon. Pero ngayon alam kong liver spread po yon. At ako ang sinisisi mo ngayon ha? Kayo lang naman po ang nakita ko dun eh. Pwede ba? Tama na muna yan. Lumalala na to. Baka pwede niyo muna akong dalhin sa doktor. Hinihingal na si Jeremy kaya agad kaming nataranta ni Mama Consuelo. Inalalayan namin siya palabas ng bahay at agad na pumara ng tricycle. Mabuti na lang at may napadaan kagad at dinala nga namin si Jeremy sa ospital. Agad naman siyang inasikaso ng mga doktor, Miss Winnie. At tulad ng inaasahan, allergy ang dahilan kung bakit nahirapan siyang huminga. Habang nasa loob ng kwarto at minomonitor ng nurse si Jeremy, hindi naman ako tinantanan ni Mama Consuelo. Ito ang hirap sa'yo eh. Nagtitipid na nga ang anak ko. Ginagawan mo pa rin ang paraan para mapagastos siya. Ma, kahit ano pong sabihin niyo, wala po talaga akong kasalanan. Wala? Sigurado ka? Ay, huwag kang magmalinis sa harap ko, hoy! Bakit ko naman po gagawin yun? Inosente po talaga ako, Ma. Baka kayo nga po ang may binabalak na hindi maganda sa amin eh. Ano? Anong sinabi mo? Aangat na sana ang kamay ni Mama Consuelo para hawakan ako nang marinig namin ang malakas na boses ni Tatay Nestor na papalapit sa amin. Dahil sa sobrang takot ko kanina, tinawagan ko po siya habang nasa biyahe kami at sinabi ko ang nangyari. Kaya nangako si Tatay na susunod siya sa amin sa ospital. Balae! Bitiwan mo ang anak ko! Balae, nagkakamali ka ng iniisip. Kinakausap ko lang ang anak mo. Biro mo ba naman, nagluto na nga siya ng pagkain pero halos malason pa ang anak ko. Anak, totoo bang sinasabi ng biyanan mo? Tay, hindi ko po magagawa sa asawa ko yun. Nangyari na nga, hindi ba? Kasi nagalit ka sa kanya dahil hindi na siya babalik sa barko. Ayaw mong manatili siya rito at magnegosyo. Kayo lang po ang nag-iisip ng ganyan, Ma. Hindi po ako. Abat, sumasagot ka pa? Na-ospital na nga anak ko ng dahil sa'yo? Balae, kumalma ka nga lang muna. Baka pwede natin itong pag-usapan ng maayos. Hindi natin kailangan magsigawan dito. Ospital to eh. Maraming pasyente. Ay nako Balae. Sinasabi ko sa'yo, huwag mong kakampihan yung anak mo. Siyang may kasalanan eh. Oo, sige. Ako na ang bahalang kumausap sa anak ko. Hindi mo siya kailangang saktan. Inirapan ako ni Mama Consuelo bago siya pumasok sa kwarto ni Jeremy. Ako naman, naupo sa upuan sa gilid ng hallway at tinakpan ko ang mukha ko habang pinipigilan ng pag-iyak. Lumapit sa akin si Tatay at agad niya akong kinausap, Miss Winnie. Ayos ka lang ba, anak?
Kahit po magpaliwanag ako, Tay, alam ko naman kung anong bawal kay Jeremy eh. Bakit ko naman po siya pakakainin ng putahing may liver spread? Naniniwala ako sa iyo, anak. Hindi mo na kailangang magpaliwanag pa. Pero gusto ko lang malaman kung ano ba talaga ang nangyari. Sigurado po ako, Itay. Nakita ko si Mama Consuelo na may idinagdag sa niluluto ko. Ay, Diyos ko. Bakit naman niya gagawin yun? Hindi ko nga rin po alam, Itay eh. Pero sigurado akong siyang may kasalanan kung bakit na ospital ngayon si Jeremy. Kailangan nating mag-ingat, anak. Ayokong lumala pa ang problema ninyo. Hindi ko nga po talaga alam, Itay eh. Naguguluhan na rin po ako sa mga kilos ni Mama. Palagi na lang po siyang galit sa akin, lalo na kapag inaabutan ako ni Jeremy ng pera. Normal lang naman na sa'yo ibigay ni Jeremy ang pera niya. Mag-asawa na kayo eh. Kayo na ang nag-aayos na mga gastusin ninyo. Yun na nga po eh. Tapos pinagbintangan pa niya ako na nagtatampo sa asawa ko dahil ayaw nang sumampa sa barko. Si Palay talaga oo. Mas okay nga yung narito lang ang asawa mo eh. Palaki na rin naman ang naipon ninyo. Paano na lang kapag nagkaanak kayo? Sino ang tutulong sa'yo kapag malayo siya? Naisip ko nga po yan, Itay eh. Kung sakali mang magdesisyon si Jeremy na bumalik sa barko, baka bumalik na lang din po muna ako rito sa bahay natin. Kesa naman araw-araw akong nakikipag-away kay Mama Consuelo. Hindi rin naman po ako mananalo sa kanya. Ay, mahirap talaga kapag hindi mo kasundo ang biyanan mo. Pero, hayaan mo anak ha. Hindi naman kita pababayaan eh. Kapag may problema ka, alam mo kung saan mo ko mahahanap. Opo, Itay. Maraming salamat po talaga ah. Kahit papano naging maayos naman ang kalagayan ni Jeremy at tuluyan na rin siyang nakalabas ng ospital. Humingi po ako ng tawad sa kanya dahil alam kong nagtatampo siya sa akin. Pero kahit anong sabihin niya, alam kong wala talaga akong ginawang masama, Miss Winnie. Samantala, mas lalo lang naging mapagmataas si Mama Consuelo. Para bang kailangan niyang kontrolin ang bawat ginagawa ko para kay Jeremy. Pati kung ano ang kakainin niya at kung paano ko siya aalagaan, may nasasabi pa rin siya. Isang gabi, naghahanda ako ng hapunan nang makitang nakaupo si Jeremy sa hapag. Kumain ka na, Jeremy? Gusto mo subuan kita? Ako na. Kaya ko namang kumain eh. Ay nako, iho. Siguraduhin mo muna na walang kung anong inihalo ang asawa mo sa pagkain mo, ha? Baka mamaya ma-ospital ka na naman. Totoo ba, Danica? Jeremy naman, wala ka bang tiwala sa akin? May tiwala naman ako sa'yo. Pero hindi ko lang talaga kayang maging kampante. Baka mamaya, magkasakit na naman ako niyan eh. Oo nga, malaki-laki rin ang nagastos natin sa ospital. Pero wag kang mag-alala, mas nagiging maingat na ako ngayon. Asus, kasinungalingan. Ma, Nagsasabi lang naman ako ng totoo eh. Iniingatan ko ang anak ko, Danica. Kaya sana naman sa susunod, wag mo nang pagdusahin ang anak ko dahil lang sa mga pagkakamali mo. Ma, hindi ko naman po sinasadya yung nangyari. Hindi sinasadya? Bakit nangyari? Hindi ko nga rin po alam eh. Pero, Hayan na naman tayo. Lagi ka na lang may dahilan. Ma, tama na po. Anak, sinasabi ko lang naman ang dapat mong malaman. Ayokong maulit yung nangyari sa'yo, no? Naiintindihan ko po, ma. Mabuti. Kaya dapat mas maging maingat ka rin sa mga kinakain mo. Hindi lahat ng sinasabi ng asawa mo, basta-basta mong paniniwalaan. napatingin ako kay Jeremy, Miss Winnie. Gusto ko na namang sumagot pero hindi na ako nakasingit sa mga sinasabi ni Mama Consuelo. Kaya pinili ko na lang na manahimik. Ayoko nang dagdagan pa ang gulo sa bahay eh. Kahit ang totoo, masakit na paulit-ulit niya akong pinagdududahan sa harap mismo ng asawa ko. Mabilis na lumipas ang ilang linggo. Tuluyan na nga kaming nakalipat ni Jeremy sa bago naming bahay pero kahit malayo na kami kay Mama Consuelo, parang hindi pa rin ako nakakalayo sa kanya. Madalas pa rin siyang dumadalaw at kung ano-ano ang pinakikialaman niya sa paraan namin ng pagsasama. Oh, kumusta naman kayo rito, Jeremy? Okay lang naman po kami, ma. Kayo po? Okay naman ako. Pero may mga pagkakataon na hindi ako mapakali. Bakit naman?
Iniisip ko kasi kung okay ka lang ba rito. Kung inaasikaso ka ba ng maayos ng asawa mo. Kayo talaga, Ma, oh. Okay lang po kami rito. Sa totoo lang, may magandang balita nga po kami para sa inyo eh. O bakit? Ano ba yon? Buntis na po si Danica. Saglit na napatingin sa akin si Mama Consuelo. Napatingin siya sa tiyan ko na maliit pa lang dahil ilang linggo pa lang mula nang malaman kong buntis ako. Mula ulo hanggang paa, parang pinag-aaralan niya ako. Nailang tuloy ako noon, Miss Winnie. Ah, ganun ba? Opo, Ma. Magkakaupo na po kayo. Mabuti naman. Hindi mo na kailangan lumabas-labas ng bahay. Pero minsan po, kailangan ko pa rin pong lumabas. Unti-unti ko pa lang po kasing binibili ang mga gamit ni baby eh. Mga gamit? Maliit pang tiyan mo ah. Hindi pa nga natin alam kung babae ba yan o lalaki. Mas okay na po yung nakahanda na. Para kapag may kulang, yun na lang po ang bibilihin natin. Para sa akin, kapritsyo lang yan. Ang dami mong gustong bilhin kahit hindi pa naman kailangan. Tama si Mama Danica. Baka pwede naman siguro nating bilhin ng ibang gamit sa susunod na araw o buwan. Paano naman natin gagawin yun? Palagi kang busy. Kapag pinagkatiwala ko naman sa'yo, baka hindi rin naman tama ang mabili mo. Kagaya na lang nung bumili ka ng diapers. Imbis na pang newborn large kagad ang nabili mo. Akala ko kasi pare-pareho lang ang size ng diapers ng mga sanggol eh. Hindi ganun yun, Jeremy. Magagamit naman natin yung diapers sa future, pero hindi yun para sa bagong silang na baby. Baka maluwag sa kanya yun at hindi magkasya ng maayos. Bakit parang ginagawa mong walang alam ang anak ko ha? Marunong naman siyang umintindi ah. Pasensya na po, Ma. Sinasabi ko lang naman po kung anong tama Hindi ko na po pinahaba ang usapan pa, Miss Winnie. Alam kong kahit ano pa ang sabihin ko kay Mama Consuelo, lagi niyang babalik rin ang mga sasabihin ko. Kaya hinayaan ko na lang. Kahit papano naging okay naman po ang pagbubuntis ko, Miss Winnie. Hindi naman pala ganun kahirap. Kailangan ko lang maging maingat sa mga kilos ko para hindi ako madulas o mapahamak. Pagdating naman sa paglilihi, panay kain ko lang po ng buko. Gustong gusto ko yung malamig at puting-puti kaya hindi rin po ako nahirapan sa pagkain. Mabilis na lumipas ang 9 na buwan. Natatandaan ko pa, Miss Winnie, nasa delivery room ako at matagumpay kong nailabas ang baby namin. Mabuti na lang at naging normal ang panganganak ko. Jeremy, nasan ang baby natin? Huwag ka mag-alala. Karga siya ni Mama. Okay lang ba ang baby natin? Kumusta siya? Okay na okay ang baby natin. Sa totoo lang, tuwan-tuwa nga si Mama sa kanya eh. Talaga? Paano mo naman nasabi? Halos ayaw niya nga bitawan yung baby natin eh. Ganun ba? Oo. Kaya magpahinga ka na lang muna dyan. Kami na magbabantay sa kanya, okay? Sigurado ka ha? Oo. Huwag ka na muna mag-alala. Napanatag po ako sa sinabi ng asawa ko, Miss Winnie. Akala ko nga totoong masayang-masaya ang biyanan ko dahil sa apo niya. Pero bigla ako nagulat nang pumasok si Mama Consuelo sa kwarto. Galit ang mukha niya at maingat niyang ibinaba ang sanggol sa tabi ko. Ma, dahan-dahan naman. Ano po bang problema niyo? Ngayon ko lang napagtanto na nagsisinungaling sa'yo ang asawa mo, Jeremy. Ano pong ibig niyo sabihin? Halika, tignan mo nga ang batang ito. Sigurado ka ba talagang anak mo ito, ha? Sabay kaming napatingin sa sanggol. Nakakasilaw ang kaputian ng balat ng sanggol, Miss Winnie. Kita naman na may hawig siya sa amin ni Jeremy, pero iba talaga ang kulay ng balat niya. Oo nga no. Bakit kaya ganito kaputi ang anak natin, Danica? Ikaw naman, kung ano-ano kagad ang pumapasok sa isip mo. Baka dahil puro buko ang kinakain ko nung buntis ako. Puti ang laman ng buko kaya baka ganun din ang naging epekto sa baby. Seryoso ka ba, Danica? Huwag mo nga kaming lokohin. Kailan pa naging ganun ang balat ng bata dahil sa kinakain ng nanay niya? Puro pamahiin lang yan. Nagsasabi lang naman po ako ng alam ko At saka kanino naman po dapat magmana ang bata? Haba malay ko kung may iba kang lalaki. Baka nga sa kabit mo nagmana ang batang yan Nalaki po talaga ang mata ko nang marinig ko yon, Miss Winnie. Hindi ako makapaniwala na ganun na lang kadali para kay Mama Consuelo na pagbintangan ako.
Kahit kailan hindi ko naisip na magtaksil kay Jeremy. Pero kung makapagsalita ang biyanan ko, parang may hawak siyang ebidensya na may ginagawa talaga akong masama. Ma, bakit kailangan niyo po akong pagsalitaan ng ganyan? Akala ko matutuwa kayo dahil may apo na kayo. Hindi ko akalain na pati sa ganitong pagkakataon ay pagbibintangan niyo pa rin ako. Teka nga lang muna. Naguguluhan ako eh. Sabihin mo nga sa akin ng totoo, Danica. Bakit ganyan ang balat ng anak natin? Ano bang ibig mong sabihin ha, Jeremy? Nagdududa ka ba sa akin? Jeremy, huwag ka naman mag-isip ng kung ano-ano. Oh, nakita mo na anak? Yan ang napapala mo kapag kinukonsinti mo ang asawa mo. Kahit mali na siya, ipinagtatanggol mo pa rin. Ngayon tuloy, pati ikaw, niloloko na niya. Ma, pwede ba wag niyo naman muna akong pag-initan? Kapapanganak ko pa lang oh. At kailan pa kita kukumprontahin? Kapag huli na ang lahat, ha? Pinagtaksilan mong anak ko, Danica. Hindi po totoo yan, Ma. Sumusobra na kayo. Ma, tama na po. Dismayado ko ngayon. Pero malalaman ko rin kung ano talaga ang totoo. Dahil sa sinabi ni Jeremy, hindi ko po napigilang umiyak ni Sweeney. Pati siya, nagsimula nang magduda sa akin dahil lang sa kulay ng balat ng anak namin. Sa halip na masaya kami dahil ligtas ang baby namin, heto at kailangan ko pang ipagtanggol ang sarili ko. Pero hindi pa po doon nagtatapos ang problema. Pag uwi namin sa bahay kasama ang baby, napansin kong madalas na akong tanungin ni Jeremy. Halatang may mga bagay na gumugulo sa isipan niya. Nung nasa barko ba ako, wala ka ba talagang ibang naging boyfriend bukod sa akin, ha? Ano bang klaseng tanong yan, Jeremy? Kasal na tayo. Bakit pa ako maghahanap ng iba? Tsaka bilangin mo naman ang buwan simula nung ikasal tayo hanggang sa maipanganak ko ang sanggol na ito. Paano ko malalaman na hindi mo talaga ako niloloko? Naniniwala ka ba talaga sa mga sinasabi ng mama mo? Kahit kailan, hindi nagsisinungaling si mama sa akin. Ibig sabihin, ako na kagad ang nagsisinungaling sa'yo? Hindi ko sinasabing ganun. Pero hindi mo rin maiaalis sa akin na magduda. Bakit hindi nagmana sa akin yung bata? Bakit ba ganyan ka, ha? Bakit lahat ng sinasabi ng mama mo pinaniniwalaan mo kagad? Hindi mo ba naisip na ginagatungan ka lang niya para magalit ka ng tuluyan sa akin? At bakit naman niya gagawin yun? Hindi mo ba napapansin? Lagi niya akong kinukontra. Pinagbibintangan niya ako sa mga bagay na hindi ko naman ginawa. Simula pa lang, hindi na niya ako gusto. Sobra ka na, Danica, ha? Ayoko nang marinig ang mga sinasabi mo tungkol kay mama. Alam mo, wala rin naman point kahit na anong paliwanag ko sa'yo eh. Mas naniniwala ka naman sa mama mo eh. Kung ganon, umuwi ka na lang sa kanya. Bago pa man makasagot si Jeremy, biglang bumukas ang pinto. Dumating si Mama Consuelo. Narinig pala niya ang buong usapan namin. Galit ang mukha niya habang nakatingin sa akin. Anong karapatan mong palayasin ng anak ko sa sarili niyang bahay? Pera niya ang ginamit dito para maitayo ang bahay niyo. Ma, nahihirapan na nga akong i-adjust ang sarili ko sa lahat ng nangyayari. Huwag niyo na po sanang dagdagan pa. Anak, hindi ko to ginagawa para sirain kayong mag-asawa. Ikaw na nga itong pinagtatanggol ko rito eh. Pinagtatanggol niyo po ba? Gusto niyo kaming pag-awayin na mag-asawa, Ma? Danica, pwede ba tama na? Oh, nakita mo na anak? Kita mo kung gaano kamaldita yung asawa mo? Hindi na po ba ako pwedeng magsalita, Ma? Lagi niyo na lang po akong ginagawang masama eh. Kasi yun naman talaga ang totoo. Wala pong katotohanan yung mga sinasabi niyo. Alam mo, Danica, sa paraan ng pagsagot mo kay mama, parang iniisip ko tuloy na may tinatago ka sa akin eh. Ah, ganon? E di ayos. Ako na ang pinakamasamang asawa dahil lang sa mga sinasabi ng mama mo. Ang sama mo, Jeremy. Ilang buwan na tayong nagsasama sa iisang bahay pero hanggang ngayon, mas pinaniniwalaan mo pa rin ang mga kasinungalingan niya. Ano bang gusto mong gawin ko, ha? Tignan mo nga ang batang yan. Sigaw ni Jeremy habang itinuturo ang anak namin. Wala pang muwangang sanggol pero nadamay na siya sa gulo naming mag-asawa. Sa sobrang bigat ng mga paratang nila, hindi na ako nakipagtalo pa, Miss Sweeney. Tahimik kong kinarga ang anak ko at iniwan sila sa sala. Wala akong pakialam kahit ano pang sabihin nila. Lumabas ako ng bahay kahit nanginginig na ang mga kamay ko sa sobrang sama ng loob ko.
Naririnig ko pa ang pagtawag sa akin ni Jeremy pero hindi na po ako lumingon. Pumara ako ng tricycle at nagpahatid sa bahay namin at doon ko nakita ang tatay ko. Danica? Anak, gabi na ha. Anong ginagawa mo rito? Tay, pwede po bang dito na muna kami ng apo mo? Oo naman, iha. Bahay mo rin naman to eh. Halika, pasok kayo. Salamat po, itay. Pasensya na po. Wala talaga akong dalang gamit eh. Huwag mong isipin yon. May mga gamit ka pa naman rito eh. Hindi ko naman ginalaw ang mga gamit mo sa kwarto mo. Maraming salamat po, itay. Ano ba ang nangyari? Bakit ka biglang pumunta rito ng ganitong oras? May karga ka pang bata. Nasaan niyang asawa mo? Yun na nga po ang problema, itay eh. Nag-away po kami ni Jeremy. Bakit? Ano ba nangyari sa inyo? Ayaw niya pong kilalanin ng anak namin. Ano? At bakit naman? Si Mama Consuelo po kasi. Pinagbibintangan niya akong may ibang lalaki. Sinabi niyang baka sa ibang lalaki raw nagmana ang anak namin. Aba, mukhang kung ano-ano na naman ang pinagsasabi ng balai ko ah. Hindi ko na po talaga alam kung bakit galit na galit siya sa akin. Lagi niya po akong pinagdududahan at hinahanapan ng mali. Hindi na tama yan, anak. Kailangan nating turuan ng leksyon ng babaeng yan. At ang mas masakit pa po, itay, pati si Jeremy, nagsimula na ring maniwala sa kanya. Ano? Sobrang sakit lang po talaga, itay. Wala naman akong ginawang masama para husgahan nila ako ng ganito eh. Para bang ang sama-sama akong tao? Hayaan mo, anak. Hindi ako papayag na basta ka na lang nilang apihin. At hindi rin ako papayag na maging masaya sila pagkatapos ng lahat ng ginawa nila sa'yo. May ugali po talaga si Mama Consuelo na manira. Kapag may hindi kami pagkakasunduan ni Jerry, lagi niya yung ginagatungan hanggang sa lumala po ang away namin. Kaya nga sinabi ko sa'yo, hindi ba? Mas mabuti sanang may sarili kayong bahay. Pero parang wala rin naman pong epekto yun, itay eh. Dinadalaw pa rin po kami ni Mama Consuelo. Hayaan mo. Huwag kang mag-alala, anak. Ako na ang bahala sa problema mo. Hindi ako papayag na lagi ka na lang nilang inaapi. Pero paano naman po niyo yun gagawin, itay? Bibigyan ko sila ng leksyon na hindi nila basta makakalimutan. Napatingin ako kay tatay. Biglang nag-ibang itsura ng mukha niya, Miss Winnie. Kanina lang kalmado siyang nakikinig sa akin, pero ngayon parang may ibang bagay na tumatakbo sa isipan niya. Alam kong nagbago na si tatay simula nang namatay si nanay. Mas madalas na siyang nagkukulong sa bahay at bihira siyang makipag-usap sa ibang tao. Pero kahit kailan, hindi sumagi sa isip ko na may tinatago pala siyang bagay na hindi ko alam. Magpahinga na muna kayo ng apo ko, ha? Maghahanda lang ako ng pagkain natin. Maraming salamat po, itay. Siyempre, anak kita. Responsibilidad kong protektahan ka. Nalulungkot lang po talaga ako, itay. Akala ko si Jeremy ang magiging katuwang ko sa hirap at ginhawa. Pero ngayon parang ako pang kalaban niya. Huwag mo na munang isipin si Jeremy. Ang kailangan nating gawin ngayon, turuan ng leksyon ng biyanan mo. Tumango na lang ako at pumasok sa kwarto kasamang anak ko. Pagkatapos naming kumain ni tatay, ako na po ang naghugas ng mga plato. At nang matapos ako, nagpahinga na rin ako sa kwarto. Pero hindi ako makatulog ng maayos noon, Miss Winnie. Paulit-ulit na bumabalik sa isipan ko ang mga sinabi ni Jeremy, pati ang mga paratang ni Mama Consuelo at ang pakikialam niya sa buhay naming mag-asawa. Maya-maya, napansin kong sobrang lamig ng hangin sa kwarto ko. Napatingin ako sa bintana. Bahagya itong nakabukas. Nanlamig ang batok ko, Miss Winnie. Hindi ko alam kung saan nanggagaling ang malamig na hangin na animo ay aircon. Kaya bago pa ako kilabutan ng husto, inilak ko ng husto ang mga bintana. Dahan-dahan akong lumapit sa may pinto at lumabas ng kwarto. Nagkagulatan pa kami ni tatay sa may hallway. May hawak siyang itim na kandila. Ay, tay! Ano pong ginagawa niyo rito? Danica? Nagulat po ako eh. Hindi ko po inaasahang gising pa kayo. At ano po yung hawak niyo? Ito ba? Gagamitin natin to, anak. Gagamitin po saan? Hindi ba sinabi ko sa'yo kanina?
Tuturuan natin ang leksyon ng biyanan mo. Pero itay, baka po may masamang mangyari sa kanila. Hindi ba pwedeng hayaan na lang natin sila mismo ang matuto sa ginawa nila? Ilang beses ka na nilang sinaktan, anak. Ilang beses ka na rin nilang pinaya. At ngayon, pati anak mo, idinadamay pa nila. Pero hindi naman po ibig sabihin no na kailangan nating gumante. Hindi ito basta paghihiganti. Eh kung ganun, ano po? Isang paraan lang ito para matigilan sila. Tay, bakit parang ang seryoso nyo? Dahil kailangan ko tong gawin, anak. Bigla niyang sinindihan ang itim na kandila. Pagliyab nito, hindi ordinaryong liwanag ang nakita ko, Miss Winnie. Mabilis na kumislap ang apoy at sandaling naging kulay asul bago bumalik sa madilim na dilaw. Napaatras ako. Tay, bakit ganun ang apoy niyan? Halika. Habang tulog ang apo ko, simulan na natin. Tay, natatakot po ako. Wala kang dapat ikatakot, anak. Ako ang gagawa. Kailangan mo lang makinig sa akin. Pero ano po ba talaga ang gagawin natin ni Tay? May ipapakita ako sa'yo na matagal ko nang hindi ginagawa. Ano po yun? Hindi mo na kailangang malaman ang lahat, anak. At mas lalo nga akong kinabahan, Miss Winnie. Pero bago pa ako makapagsalita, biglang umihip ang malamig na hangin sa likuran ko. Kasabay nun, kusang sumara ang pinto ng kwarto ng anak ko. Napalingon ako. Tay! Huwag kang lilingon. Bakit po? Dahil lang sinindihan ko ang kandila, hindi na lang tayo ang nandito sa loob ng bahay. Ano pong ibig niyong sabihin? Basta, manahimik ka na lang muna. Muling umihip ang malamig na hangin at mula sa loob ng kwarto ng anak ko, may marahan akong narinig. Mga halo-halong boses. Tinatawag ang pangalan ko, inuutusan akong gumante at magsagawa ng orasyon. Napahawak ako sa dibdib ko. Inalala ko ang sanggol na mag-isa lang sa kwarto. Agad akong humakbang papunta sa kwarto. Pero mabilis naman akong hinawakan ni tatay sa braso. Ay, teka tay, bakit po? Wag! Tay, baka magising po ang anak ko eh. Mahimbing siyang natutulog, anak. Ibang boses ang naririnig mo ngayon. Eh kanino po yun? Hindi kagad sumagot si tatay. Nakatingin lang siya sa kandilang biglang kumikislap kahit wala namang hangin. Pagkatapos, dahan-dahan siyang nagsalita, Miss Winnie. Sisimulan ko na ang ritual. Tay, ano po ba talaga ang ginagawa natin? Anak, gusto mong mawala ang problema mo, hindi ba? Opo, pero hindi sa ganitong paraan. Wala nang ibang paraan. Basta makinig ka lang sa akin at bantayan ang paligid. Pero huwag kang aalis sa likuran ko, ha? Nanginginig akong tumango. Sa unang pagkakataon, natakot ako hindi kay Mama Consuelo, kundi sa sarili kong tatay. Pinanood ko siya na magsagawa ng ritual, Miss Winnie. Bawat salitang binibigkas niya, parang dumediretso sa buong katawan ko. Para bang ako mismo ang kinakausap ng mga salitang binibigkas niya. Pero nanatili lang ako sa pwesto habang pinagmamasdan ko siya. Ano po yan, Itay? Kamangyan to, anak. Kapag pinausukan natin to, makakatulong to para matawag natin ang mga elementong gusto nating kausapin. Eh bakit parang insenso lang po ang amoy? Galing din kasi to sa dagta ng puno. Pero iba ang gamit ng insenso. Talaga po? Para saan naman po yun? Pangtaboy naman ng masasamang elemento. Ah, ganun po pala. Eh yung itim na kandila po, Itay. Para naman yun sa proteksyon natin. Hindi basta-basta ang elementong tatawagin natin para bigyan ng leksyon si Consuelo. Isa yung tuso at malakas na elemento na kayang magbigay sa kanya ng matinding karamdaman. Ha? Nakakatakot naman po yan, Itay. Huwag kang matakot, anak. Hindi naman kita pababayaan eh. Alam ko naman po yun, Itay. O sige, sisimulan ko na ngayon ang orasyon. Opo. Hinarap na nga ni tatay ang altar at nagsimulang magdasal. Ako naman, nakisabay sa kanya. Ilang sandali pa, napansin kong nagbago ang mga salitang binibigkas niya. Mula sa Tagalog, parang naging Latin na ang kanyang sinasabi.
Unti-unting tumayo ang mga balahibo ko sa batok. Napatingin ako sa paligid nang mapansin kong parang may mga aninong gumagalaw sa sala namin. Anak, huwag kang lilingon. Huwag mo silang tititigan. Itay, ano po ba sila? Mga alagad ng dilim. Tay, tama po ba itong ginagawa natin? Natatakot na po ako eh. Wala naman akong ibang gusto, kundi ang ipagtanggol ka, anak. Pero kailangan po ba talagang ganito? Kung kakausapin natin sila ng harapan, alam mong hindi tayo basta mananalo. Kailangan nating gumawa ng paraan para hindi ka na nila maapi. Sa bagay po, tama kayo. Ilang beses na akong nagpaliwanag kay mama, pero hindi niya talaga ako pinapakinggan. Hayaan mo, anak. Pagkatapos ng ritual na ito, sisiguraduhin kong matututo siyang magpakumbaba. Wala na nga po akong naisagot. Ang nasa isip ko lang, wala naman akong ginagawang masama eh. Kung may ginawa man si tatay ngayon, iniisip kong para yon sa ikabubuti ko. Kawawa rin po ang anak ko, Miss Winnie. Sarili niyang ama, nagdududa sa kanya dahil sa mga sinabi ni Mama Consuelo. Ilang beses pang inulit ni tatay ang orasyon hanggang sa biglang malakas na umihip ang malamig na hangin sa loob ng bahay namin. Napasinghap ako nang biglang mawalan ng kuryente. Nagdilim ang buong paligid. Mabuti na lang at agad na inaabot sa akin ni tatay ang lighter na may maliit na ilaw. Puntahan mo na ang apo ko, anak. Magpahinga na kayo. Eh kayo po, itay. Huwag mo na akong alalahanin. Ayos lang ako. Maraming salamat po, itay. Walang anuman, anak. Umakyat na ako sa kwarto at maingat na tumabi sa natutulog kong sanggol. Hindi ko na masyadong inisip ang mga nangyari ng gabing yun. Ang nakakagulat, sa kabila ng lahat, nakaramdam ako ng kakaibang kapayapaan. Lumipas sa mga sumunod na linggo pero hindi pa rin nagpapakita sa akin si Jeremy. Nagtataka ako dahil kapag nag-aaway naman po kami noon, hindi niya pinatatagal nang hindi kami nagkakausap. Siya po mismo ang unang sumusuyo sa akin. Pero ngayon, parang iba na po siya. Para bang may pumipigil sa kanya na lumapit sa akin. At dahil dito, ako na po mismo ang gumawa ng paraan para puntahan siya. Tay, pwede ko po bang iwan muna sa inyo si baby? Oo naman, anak. Excited din akong alagaan ng apo ko, no? Pero bakit? Saan ka pupunta? Pupuntahan ko lang po sana si Jeremy sa talyer eh. Gusto kong makita kung anong ginagawa niya. Ikaw ang babae, anak. Hindi mo kailangang ikaw pa ang pumunta sa asawa mo para suyuin siya. Siya ang may kasalanan sa iyo eh. Pero itay, hindi po talaga ganito si Jeremy eh. Kaya nagtataka po ako at nag-aalala. Malay mo, may pinagkakaabalahan lang talaga yung asawa mo. Ano pong ibig niyong sabihin? Nakalimutan mo na ba yung tungkol sa ritual? Yung ginawa niyo po? Oo. Pero wag mo itong ipagsabi kahit kanino, ha? Baka mawala ang bisa ng ginawa natin. Sa tingin niyo po ba, itay? May epekto na yun kay mama? Malay natin. Sige na, lumakad ka na. Ako nang bahala sa apo ko. Misteryoso ang pagkakasabi ni tatay kaya wala na akong nagawa kundi ang iabot sa kanya ang sanggol. Nagpaalam ako at agad nang umalis. Tahimik ang bahay nila Jeremy nang makarating ako. Doon na ako dumiretso pagkagaling sa talyer. Wala akong marinig na kahit anong ingay kaya pumasok na lang ako gamit ang susi na hawak ko. Pagkapasok ko sa sala, agad kong napansin ang kalat. Maraming labahin ang nakakalat kung saan-saan. May mga gamit ding hindi naaayos. Halatang hindi na naaalagaan ni Jeremy ang sarili niya. Jeremy? Nandito ka ba? Danica? Bakit nandito ka? Okay ka lang ba? Ano bang nangyari sa'yo? Sorry Ako dapat ang pumupunta sa inyo pero hindi ko magawa eh. Nahihiya ako. Pumunta lang ako rito para makita ka. Huwag kang mag-alala. Hindi ako pumunta rito para pilitin kang angkinin ng anak natin. Danica naman. Sobrang concerned sa iyo ang mama mo, hindi ba? Bakit wala siya rito? Bakit hindi kanya inaasikaso? Nasa taas si mama. Masama ang pakiramdam niya kaya hindi siya makauwi sa bahay niya. Ganun ba?
Pwede ba sa ibang araw na lang natin pag-usapan lahat ng pinag-awayan natin? Jeremy, masakit ang ginawa mo sa akin eh. Oo, alam ko. Nabigla lang ako noon. Nadala ako sa mga sinabi ni Mama. Pero please, hayaan mo muna akong makahinga. Ano ba talaga ang nangyari? May sakit si Mama eh. Malala. Hindi ko rin alam kung paano nangyari. Bigla na lang siya nanghina ng sobra eh. Ano? Nasan siya ngayon? Nasa taas. Halika, sumunod ka sa akin. Sumunod ako kay Jeremy paakyat sa ikalawang palapag ng bahay namin ni Sweeney. Sa isa sa mga guest room pala na natili si Mama Consuelo. Pero nang buksan ni Jeremy ang pinto, halos masuka ako sa sobrang baho ng silid. Amoy malansa at parang may naaagnas. Sa gitna ng kama nakita ko si Mama Consuelo. Nangihina siya pero gising pa rin. Danica, ikaw ba yan? Ma, ano pong nangyari sa inyo? Ewan ko ba, bigla na lang akong nagkasakit. Bakit po hindi kayo nagpa-ospital? Gusto ko munang makausap ka bago ako pumunta sa ospital. Mabuti na lang at pumunta ka rito. Hindi naman po ako kagaya ng iniisip niyo eh. Oo, alam ko yon. Pero bakit niyo po nagawa ang mga yun sa akin, Ma? Pagkatapos nating mag-away nung nakaraang linggo, umalis ka kagad. Dinala mo ang apo ko. Sabi niyo naman po hindi niyo siya apo, hindi ba? Napayuko si Mama Consuelo. Ilang segundo siyang hindi nagsalita bago siya muling tumingin sa akin. Alam kong nagkamali ako sa mga sinabi ko, Iha. Kung alam niyo lang po, naaawa ko sa anak ko. Hindi ko dapat sinabi ang mga yun sa'yo. Hanggang gayon, kinakain ako ng konsensya ko sa mga sinabi ko noong gabing yun. Okay lang po, Ma. Hindi ko naman po kailangan ipilit sa inyo na apo niyo ang anak ko kung ayaw niyo po talaga siyang tanggapin. Danica, mag-usap sana kayo ni Jeremy. Tungkol po saan? Tungkol sa anak niyo. At sana, huwag mo siyang sukuan kaagad. Hindi ko alam kung bakit parang may takot sa boses ni Mama Consuelo habang sinasabi niya yon sa akin. At sa unang pagkakataon, nakita kong tila nagsisisi talaga siya sa lahat ng ginawa niya sa akin. Inamin ko na kay Jeremy na ako talaga ang naglagay ng liver spread sa beef stew. Sa kagustuhan kong masira ka sa mga mata ng asawa mo. Nakalimutan kong pwede pala siyang mapahamak. Alam niyo po, Ma, ang mabuti po siguro magpagamot muna kayo. Kung okay na po kayo, tsaka natin pag-usapan ng maayos ang lahat. Pero Danica… Tama si Danica, Ma. Ako na ang bahala sa pamilya ko. Hindi ibig sabihin na nag-asawa ko, pababayaan na kita. Alam ko naman po, Ma, na baka nasasabi niyo lang ang mga bagay na yon dahil sa sakit at galit niyo. Sigurado akong kapag gumaling kayo, may isip niyo rin kung tama ba talaga ang mga nagawa niyo sa amin. Hindi naman ako masamang tao, Iha. Hindi ko lang talaga matanggap noon na mababawasan na ang suporta ni Jeremy sa akin. Nasanay kasi ko na palagi niya akong pinadadalhan. Tapos nang mag-asawa na siya, pakiramdam ko bigla na akong nawala ng puwang sa buhay niya. Ma, normal naman po na kapag nag-asawang isang tao, may sarili na po siyang pamilya na kailangan niyang unahin. Pero hindi naman po ibig sabihin nun na nakalimutan na namin kayo. Oo, alam ko na ngayon. Ilang beses kitang pinag-initan kahit wala ka namang ginagawa sa akin. Pinagbintangan kita at sa bawat maliit na reklamo ni Jeremy tungkol sa'yo, lalo ko siyang ginagatungan para magalit siya ng tuluyan sa'yo. Kaya ko naman pong tanggapin na nagalit kayo sa akin, May. Ang mas masakit lang po, pati ang anak namin na damay. Ayaw niyo siyang kilalanin. At pati si Jeremy, napaniwala niyo na baka hindi nga niya anak ang baby namin. Kasalanan ko talaga ito, Danica. Patawad. Naging masama akong biyenan sa'yo. Hindi ko naisip kung gaano kasakit ang mga sinabi at ginawa ko. Hindi naman po ako mahirap kausapin, May. Pero para wala kayong pagdudahan, gusto ko pong sabihin sa inyo na hindi ako nagloko kahit kailan. Kung kailangan po ipapa-DNA test ko po si baby para mapatunayan ko na nagsasabi ako ng totoo. Hindi na kailangan, Danica. Nagkamali si Mama. Pero nagkamali rin ako.
Dapat hindi kagad ako naniniwala sa mga sinabi niya eh. Asawa kita at dapat pinagkakatiwalaan kita. Hindi lang naman akong sinaktan mo, Jeremy eh. Pati anak natin. Kapapanganak pa lang niya, pero hinusgahan mo na kagad. Paano niya mapapatunayan ang sarili niya kung hindi tayong unang maninindigan para sa kanya? Tama ka. Patawad sa inyong dalawa. Hindi ko nahahayaang maulit pa ito. Patawarin niyo sana ako. Hindi ko na mababawi ang mga ginawa ko. Pero sisikapin kong baguhin ang sarili ko. Ayoko nang sirain ang pamilya ng anak ko dahil lang sa selos at takot kong mapabayaan. Ma, hindi ko naman po kayo gustong kalabanin eh. Gusto ko lang po na matuto tayong mag-usap ng maayos. Pangako, Danica. Simula ngayon, hindi na ako makikialam pa sa pagsasama niyong mag-asawa. At higit sa lahat, tatanggapin ko na ang apo ko. Alam kong anak siya ni Jeremy at apo ko talaga siya. Salamat, ma. Yun lang naman talaga ang gusto ko eh. Magkasundo tayo at maging maayos na ulit ang pamilya natin. Ako rin po. Hindi ako hihingi na makalimutan kagad natin ang lahat. Ang importante po, magsimula tayong ayusin ang mga nasira. Salamat, Iha. At salamat din, Jeremy. Dahil hindi niya ako iniwan kahit ako mismo ang gumawa ng problema. Hindi naman po namin kayo iiwan, Ma. Pero sana, wag na nating hayaan maulit ang lahat ng ito. Oo, ma. Simula ngayon, wala nang sisihan ha. Pag-uusapan natin ang problema bilang isang pamilya. Pangako, mga anak. Gusto kong bumawi sa inyo at lalong-lalo na sa apo ko. Pare-pareho po kaming natahimik, Miss Winnie. Sa unang pagkakataon, nakita kong totoo na nagsisisi si Mama Consuelo. Hindi nagalit ang nasa mukha niya kundi hiya at pagsisisi sa lahat ng ginawa niya sa amin. Bago pa namin ipagpatuloy ang pag-uusap, dinala muna namin siya sa ospital dahil lumalala na po ang sugat niya sa binti. Matapos siyang suriin ng mga doktor, nalaman naming na-impeksyon pala ang sugat at kailangan niya itong gamutin kaagad. Ma, saan niyo po ba nakuha ang mga sugat na yan? Sa kagat lang naman ng lamok, Iha. Kinamot ko kasi sobrang kati eh. Hindi ko akalain na magsusugat pala at lalaki ng lalaki hanggang sa ganito. Nakakatakot naman po. Bakit hindi niyo kagad pinagamot? Akala ko kasi simpleng sugat lang eh. Nahihiya rin akong magpagamot kasi ang pangit na ng itsura. Halos ayaw na nga lumapit sa akin ng mga kapatid ni Jeremy eh. Kaya dito muna ako tumira sa inyo. Huwag kayong mahiya. Magpagamot kayo. Kami po ang bahala sa inyo. Opo, Ma. Hindi naman namin kayo pababayaan eh. Pero kailangan niyo rin pong alagaan ang sarili niyo, ha? Salamat, mga anak. Ngayon ko talaga na-realize kung gaano ako kaswerte na kahit ang dami kong maling ginawa, hindi niyo pa rin ako tinalikuran. Nang araw ding yun nagsimula ang gamutan ni Mama Consuelo. Habang nagpapagaling siya, unti-unti rin naming inayos ang relasyon namin. Hindi po naging madali ang lahat, pero pinili naming magpatawad at magsimulang muli. Simula noon natutunan ni Mama Consuelo na hindi dapat pairalin ang selos at galit dahil pwede nitong sirain ang sariling pamilya. Natutunan din ni Jeremy na hindi sapat ang pagmamahal lang, kailangan din niyang samahan ng tiwala at paninindigan. At ako naman po, pinili kong patawarin si Mama Consuelo. Ayoko nang magdala ng galit at sama ng loob sa sarili kong pamilya eh. Wala rin akong sinabihan tungkol sa ginawa ni tatay. Alam kong siya ang naging dahilan kung bakit nagkasakit ang biyanan ko. At sa huli, natutunan naming lahat na hindi nasusukat ang isang pamilya sa dami ng problemang pinagdadaanan nito. Mas mahalaga kung paano nito inaayos sa mga pagkakamali at kung paano natutong magpatawad ang bawat isa. Higit sa lahat, natutunan ko na kahit gaano kalaki ang problema sa isang pamilya, kaya pa rin itong ayusin kung marunong tayong umamin sa ating mga pagkakamali, humingi ng tawad, magpatawad, at higit sa lahat, magtiwala sa Panginoon. Hanggang dito na lamang po, more power po sa inyong channel at God bless. Lubos na gumagalang, Danica.
Sana po nagustuhan yung ibinahagi kong kwento ni Danica at ng kanyang asawa at ng biyenan. Pero bago ko po tapusin ito, hindi makukumpleto ang upload natin nang walang shoutout sa masusugid nating listeners. Siyempre, Shoutout po kay Raquel Camacho, kay Jay Almontero, kay Barbie de Guzman, kay Cheryl Divina Gracia, at kay Hana Marina nag-comment sa kerengking na ate upload. Ang sabi po niya, na-impluwensyahan ko na sa pakikinig ang pamilya ng BF ko. Ha ha ha. Kada papunta ako sa kanila, pinapaplay ang bagong story. Naku, thank you po Ma'am Hana sa comment ninyo. Naku, malaking tulong po yun yung pagsuporta nyo sa amin. Yes. Yung nakikinig kayo at sinusubaybayan ang bawat upload namin. Malaking tulong po yun para lumaki ang pamilya natin. Thank you po ulit. Maraming salamat din po sa lahat ng nakinig at nagkomento sa mga nauna naming upload. Abangan niyo pa po sana ang mga susunod nating stories at huwag kalilimutang mag-subscribe, like, share and comment sa mga stories natin. Para po mabilis niyong makita kung may bago tayong upload, pindutin niyo lang po ang notification bell para lagi kayong updated at notified. Aasahan ko pa rin po ang inyong suporta ha! Siyempre, ang gusto natin, patuloy na lumaki ang ating pamilya. Yes. Muli, ako po si Miss Winnie at kasama ko pa rin po si Sir John. Mabuhay ang Team Johnny! Nagpapasalamat po kami sa inyong walang sawang pakikinig at pagsuporta. God bless po sa ating lahat. Bye! Bye!